Tahimik ang bagon ng subway, puno ng mga pasaherong may malungkot na mukha. Isang sanggol ang umiyak ng isang beses, at ang tunog ay nagpataranta sa lahat. Biglang tumayo ang isang lalaki at inagaw ang sanggol mula sa mga bisig ng kanyang ina. Handa na sana siyang ihagis palabas ng sasakyan. Sa halip na pigilan siya, hinaranggan ng ibang mga pasahero ang ina sa paghabol sa kanya. Binitiwan lamang nila ito nang pumayag ang ina na bumaba sa tren kasama ang kanyang anak. Ibinalik ng lalaki ang sanggol sa kanya. Agad niyang binuksan ang mga pinto at sinipa silang dalawa palabas, habang mahigpit na niyakap ang kanyang sanggol. Nakatitig ang ina sa unahan ng may matinding takot, habang malamig na nakatingin ang lahat. Naglakad siya sa kadiliman, nanginginig sa bawat hakbang. Bigla, bumagsak sa lupa ang pacifier ng sanggol. Sa isang iglap, isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaungaw sa madilim na lagusan. Sinubukan ng babae na tumakbo pabalik dahil sa desperasyon, ngunit huli na ang lahat. Hindi sinasadyang nagising nila ang isang grupo ng mga sinaunang nilalang na tinatawag na mga vest. Ang mga halimaw na ito ay uhaw sa dugo at agad na nilamon ang buong koponan. 3:00 ng umaga na, isang kakampi ang nagising dahil sa kanyang ina, si Kelly. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya ang kanyang pamilya na isang nagkukumpulan sa paligid ng TV. Nagbo-broadcast ang balita ng isang emergency alert. Sinasalakay ng mga nakakatakot na vest ang bayan, nag-iiwan ng mga bangkay saan man sila magpunta. Ang footage sa screen ay parang bangungot. Isang pamilya ang ipinapakitang nakulong sa kanilang sasakyan, napapaligiran ng mga tili ng halimaw. Bago mamatay, binalaan ng isang babae ang lahat, huwag gumawa ng kahit isang ingay. Nakiusap ang mga news anchor na manatili sa loob ng bahay lumabas na hindi pa katagalan, natuklasan ng isang pangkat ng ekspedisyon ang isang sinaunang kuweba. Bigla, isang malakas na ingay ang dumagundong sa itaas habang lumilipad ang mga helikopter ng militar. Naramdaman ng ama ng kakampi, si Hugh, na mabilis na timo ang mga bagay-bagay patimog. Sinabihan niya ang lahat na i-silent ang kanilang mga telepono at i-lock ang mga pinto at bintana. Plano nilang manatili at maghintay ng pagsagip, ngunit ang matalik na kaibigan ni Hugh, si Glenn, ay tumangging maging tahimik. Iminungkahi niya na mag-impake at umalis agad doon. Kung ang ingay ang kalaban, ang isang siksik ang lungsod ang pinakamapanganib na lugar. Sumang-ayon ang pamilya na makatwiran ito at mabilis na nag-impake ng kanilang mga dala. Tumungo sila sa kanayunan upang maghanap ng ligtas. Sa loob ng lungsod, sumabog ang lahat ng impyerno. Dahil mahaba ang biyahe, huminto sila sa isang gasolinahan para magpagasolina. Sa gitna ng apokalipsis, palaging may mga taong naghahanap upang samantalahin ang kaguluhan. Biglang sumulpot ang isang lalaki na may dalang baril at hiningi ang susi ng kanilang sasakyan. Mabuti na lang at dumating si Glenn na handa. Binaril niya ang lalaki sa hita, agad itong pinatahimik. Nawala ng gana ang sugatang lalaki at humingi ng tulong. Alam niya na kung magpakita ang halimaw, isa siyang patay na tao. Ngunit walang balak si Glenn na iligtas siya. Kinuha niya lang ang sandata ng lalaki at umalis. Nagmaneho ang pamilya patungo sa gilid ng bayan hanggang madaling araw. Di nagtagal ay naabutan nila ang kalsada sa unahan na ganap na naharangan ng trapiko. Ang highway ay isang sementeryo ng mga sasakyan na puno ng mga taong nagtatangkang tumakas. Nang makita ang pagkakabara ng trapiko, nagpasya si Glenn na baguhin ang ruta at itaboy siya sa daan. Bigla, isang kawa ng USA ang tumakbo patawid ng kalsada. Nawala ng kontrol si Glenn sa kanyang sasakyan at bumagsak sa isang matarik na Dallas Days. Sumugod sina Hugh at Kelly upang tumulong. Ang sasakyan ay ganap na sira, at si Glenn ay naipit sa loob. Hindi makagalaw, sinubukan ni Hugh na buksan ang pinto. Pero hindi ito gumalaw. Sinubukan ni Kelly na humingi ng tulong, ngunit walang signal. Sa bagong mundong ito, walang darating na tulong. Sinubukan ni Hugh na gumamit ng crowbar para buksan ang pinto. Ngunit ang metal ay masyadong deformed, ayaw niyang maging pabigat. Itinutok ni Glenn ang kanyang baril sa kanyang matandang kaibigan. Pinilit niya si Hugh na isama ang kanyang pamilya at tumakbo. Alam ni Hugh na hindi sila maaaring manatili roon habang buhay, ngunit ayaw niyang sumuko. Sinabi niya kay Glenn na hahanap siya ng mga cutting tool para mailabas siya. Wala siyang ibang magawa kundi iwan muna ang kanyang kaibigan. Pagbalik nila sa kotse, naramdaman ng kanilang aso ang panganib. Nagsimula siyang tumahol ng malakas sa kawalan. Pakiramdam ni Alay ay may mali at sinabihan ang kanyang ama na patayin ang makina. Kasabay ng pagtataka ni Hugh kung bakit isang vest ang bumangga sa kotse.
Hindi tumigil si Otis sa pagtahol, na lalong umakit sa kanila. Ang pagbangga ng halimaw sa kotse, nabasag ang windshield. Sa loob ng ilang segundo, natatakpan ng bubong ng mga nagkukumpulang vest. Malapit na silang pumasok nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Alam ni Glenn na nasa problema sila at nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili. Hinayla niya ang kayag palapit sa kanya at napatay siya ng marahan. Ngunit hindi mapigil ang tumahol si Otis. Para mailigtas ang kanyang pamilya, kinailangan ni Hugh na gumawa ng isang nakakapanlumong desisyon. Pinalabas niya si Otis ng kotse at pinanood itong tumakbo palayo. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang malungkot na iyak ng aso mula sa madilim na kakahuyan. Sa wakas, tumahimik muli ang lahat. Sinenyasan ni Hugh ang lahat na manahimik habang gumagapang siyang lumabas ng kotse. Kailangan niyang tingnan kung wala na ba talaga ang mga halimaw. Bigla, inatake ng hika si Lola Lynn at nagsimulang umubo. Nagmadaling ibigay ni Kelly sa kanya ang inhaler. Pero ang ingay ay humihila na ng vest. Tiningnan ni Hugh ang vest sa bubong. Pagkatapos, sa isang wrench sa lupa, mayroon siyang teoryang gusto niyang subukan. Ang halimaw ay nakaharap sa kanya, ngunit hindi ito umaatake. Mukhang wala itong mga mata at umaasa lamang sa tunog. Dahan-daang umatras si Hugh at inabot ang wrench. Inihagis niya ito hanggang sa kanyang makakaya. Sumugod ang vest sa tunog at tumama sa metal. Napagtanto na hindi ito pagkain. Lumipad palayo ang nilalang. Tama si Hugh. Bulag sila ngunit may napakagandang pandinig. Bumalik siya sa kotse at ibinahagi ang balita sa pamilya. Ang pagtuklas na ito ay talagang isang malaking kalamangan para sa kanila. Simula nang mawala ng pandinig si Alay sa isang aksidente, alam ng buong pamilya ang sign language. Eksperto na sila sa pamumuhay ng tahimik. Pumunta si Hugh upang tingnan si Glenn ngunit natagpuan itong punit-punit. Napagpasyahan niyang sunugin ang tumutulo na kotse ni Glenn. Ang pagsabog ay humilas sa lahat ng vest sa lugar patungo sa ingay. Ginamit ng pamilya ang pang-abala upang makatakas ng naglalakad. Bago dumilim, nakita ni Hugh ang isang nababakurang bahay gamit ang kanyang binocular. Napagpasyahan nilang tumungo roon para magpalipas ng gabi. Bumukas ang mga ilaw, kaya malamang may tao sa bahay. Nakalock ang gate, pero nang itulak ito ni Hugh, tumunog ang mga bale. Nakaakit ang tunog ng isang vest, na nagtulak sa pamilya na sumilong. Lumabas ang isang matandang babae na may dalang shotgun, at sinisigawan silang umalis. Ilang segundo ang lumipas, kinubkob siya ng vest. Walang silbi ang kanyang shotgun dahil natabunan siya ng mga halimaw. Natakot ang pamilya sa brutal na eksena. Pagkatapos, nakakita sila ng tubo ng imburnal na patungo sa bakuran. Para manatiling ligtas, nagpasya si Hugh na magmanman muna sa lugar. Wala siyang ideya na may nakatagong ahas sa loob ng tubo ng paagusan. Pagkapasok sa bakuran, nakita ni Hugh na walang laman ang bahay. Maraming pagkain ang natira sa mesa. Senadoryasan niya ang iba pang miyembro ng pamilya na magmadaling pumasok. Hinayaan ni Kelly na nguyain ang kanyang batang anak. Unahin mo muna habang tinatakpan niya ang likuran. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa tubo. Nakita ni Chud ang ahas. Kinalampag ng ahas ang buntot nito. Handa ng manakit. Nahila ang isang vest sa tunog at nilamon ang rattlesnake sa isang kagat. Kasabay nito, kinagat ng isang vest ang binti ni Kelly sa likuran ng tali. Nagpumiglas siya ng husto, ngunit wala itong silbi. Nang malapit ng lusubi ng buong pamilya, biglang tumigil ang vest. Napagtanto ni Hugh na nasa problema sila at hinarap ang isang napakalaking wood chipper. Ang malakas na ungol ay humilas sa lahat ng vest patungo sa ingay. Ang mga pipi na nilalang ay lumipad ng bulag papunta sa makina at nagkapira-piraso. Nang matapos ang krisis, tinulungan ni Hugh at Lynn ang nasugatang si Kelly papasok sa bahay. Hindi na siya gaanong masakit. At mukhang mabaho ang sugat, nang hiwain nila ang kanyang pantalon, nakita nilang punit-punit ang kanyang balat. Kinabukasan, hindi bumubuti ang binti ni Kelly. Kung walang antibiotics, kumakalat ang impeksyon. Kailangan nilang maghanap ng gamot, kung hindi ay hindi tatagal si Kelly ng ilang araw. Walang ibang magagawa si Hugh kundi ang harapin si Alay sa isang mapanganib na paraan ng pagtustos. Paglabas nila, nakita nila ang mga linya ng kuryente na natatakpan ng mga kulupan ng mga vest. Isang maling galaw lang at kakainin silang buhay sa loob ng ilang segundo. Nakarating ang mag-ama sa isang kalapit na bayan na malinaw na wasak. May mga madugong sasakyan na nakakalat sa mga kalye. Matagumpay nilang natagpuan ang isang batika, ngunit may nagbabantang panganib.
Isang misteryosong lalaki ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa loob ng tindahan, agad silang naamoy ng masangsang na amoy. Ilang bangkay ang nakahiga sa sahig, habang naghahanap sila ng antibiotics. Sinundan sila ng misteryosong lalaki papasok. Natagpuan ni Hugh ang gamot, ngunit napansin ni Alay na may gumagalaw sa ilalim ng isang bangkay. Mausisa niyang itinaas ang mga damit at nakakita ng 12-dosenang mga bag ng vest. Bawat bangkay ay puno ng mga itlog na ito. Noon din, isang bagong silang na sanggol ang sumubok na lumabas. Sa sandaling tumusok ito sa balat, ang likido ay tumalsik sa buong mukha ni Alay. Ang ingay ay mabilis na nakaakit ng mga adult vest. 3 vest ang damapo sa mga istante. Hinahanap ang mag-ama. Ibinuka nila ang kanilang mga pakpak upang mahuli ang pinakamaliit na tunog. Hindi ng ahas na gumalaw ang mag-ama. Nakita ni Alay ang mga fire sprinkler sa kisame at nakakuha ng isang ideya. Pinapirmahan niya ang kanyang plano kay Hugh. Pinaandar ni Alay ang sprinkler system sa tamang sandali. Ang magulong ingay ay nagpalipad sa mga vest na parang mga manok na walang ulo. Ginamit ng dalawa ang pang-abala upang makatakas palabas ng batika. Ngunit habang papalapit sila sa kalye, hinaranggan ng misteryosong lalaki ang kanilang daan. Sinubukan ni Hugh na umiwas sa pakikipag-ugnayan at lumayo. Ngunit pinigilan sila ng lalaki at kumuha ng isang notebook mula sa kanyang bag. Isinulat niya ang kanyang mensahe. Tinatawag ng lalaki ang kanyang sarili na Reverend. Ang Reverend ang pinuno ng isang kulto ng katapusan ng mundo na kilala bilang Hushed. Naniniwala ang kultong ito na ang mga vest ay mga banal na mensahero na ipinadala ng Diyos upang linisin ang mundo. Sinubukan ng Reverend na hikayatin sina Hugh at Alay na sumama sa kanila. Agad silang tumanggi at umalis. Gayunpaman, wala silang ideya na ang Reverend ay walang dila. Upang ipakita ang kanilang debosyon at matiyak ang ganap na katahimikan. Kusang loob na pinutol ng bawat miyembro ng kulto ang kanilang sariling dila. Pagbalik sa bahay, bumuti ang kalagayan ni Kelly dahil sa mga antibiotic. Nakarinig si Alay ng magandang balita sa isang underground broadcast ng CNN. Lumalabas na takot sa lamig ang mga vest. Hindi naman inatake ang mga tao sa Arctic Circle. Mukhang ang pagpunta sa hilaga ang tanging pag-asa nila para makaligtas sa sakuna. Pero bago pa sila makagalaw, nakita nila ang Reverend sa bintana. Nakarating na siya sa kanilang pintuan kasama ang isang grupo ng mga taga-sunod. Walang ibang magawa si Hugh kundi lumabas para harapin siya. Malinaw ang layunin ng Reverend. Gusto niyang sumali ang pamilya sa kanyang kulto. Kahit paulit-ulit na tumanggi si Hugh, hindi tinatanggap ng Reverend ang hindi bilang sagot. Tinitigan ng Reverend si Alay at sumulat ng isang nakakakilabot na pangungusap. Mayabong ang babae. Nagalit ng husto si Hugh. Sumugod siyang pumasok at lumabas na may dalang baril para takutin sila. Mukhang hindi nag-aalala ang Reverend. Alam niyang takot si Hugh na bumaril dahil ang ingay ay makakaakit ng mga halimaw. Kung magpapaputok siya, lahat sila ay sabay-sabay na mamamatay. Para kay Hugh, ang mga baliw na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw. Sa wakas, umalis ang mga kulto. Pero ang Reverend ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Malinaw na hindi sila susuko ng ganoon kadali. Sa kalaliman ng gabi, kumulog at kumidlat sa labas. Nagising si Hugh na may masamang kutob at mabilis na ginaisang ang kanyang pamilya. Sumingip siya sa kurtina at nakita ang isang batang babae na nakatayo roon. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, pinapasok siya ng mabait na pamilya. Napansin nila na puno ng pasa ang kanyang mukha. Hindi niya sinagot ang alinman sa kanilang mga tanong. Ibinuka ni Hugh ang kanyang bibig at nalaman niyang wala siyang dila. Isa siya sa mga tahimik. Habang tinatanong siya ni Hugh, tumingin ang dalaga sa kanyang tiyan. Hinayla nila ang kanyang damit at nakita ang mga teleponong nakadikit sa buong katawan niya. Kasabay nito, nakita ni Alay ang isang teleponong nakadikit sa labas ng bintana. Habang pinoproseso pa rin niya ito, tumunog ang isang alarma. Ang ingay ay humila ng isang vest papunta sa bahay. Nataranta ang dalaga sa tunog ng pagbangga at nagtago sa likod ng sofa. Nang sinubukan nilang agawin siya, tumunog din ang mga telepono sa kanyang katawan. Ilang halimaw ang sumalpok sa mas malalaking bintana. Nagmadali si Alay para isara ng malakas ang pinto para pigilan sila. Sa wakas ay pinunit nila ang mga telepono mula sa dalaga at inihagis sa tubig. Sa wakas ay tumigil ang mga vest sa labas sa kanilang pag-atake. Ngunit nang makahinga na sila, tumunog ang isa pang telepono sa loob. Muling nagkagulo ang mga vest.
Binasag ng isang kulto ang isang bintana at inihagis ang isa pang tumutunog na telepono sa loob. Sinabi ni Hugh sa kanyang pamilya na tumakbo sa silong para sa kaligtasan. Sinubukan nilang harangan ni Jude ang mga sirang bintana, ngunit ginamit ng mga miyembro ng kulto ang kaguluhan upang palihim na makapasok sa bahay. Malinaw ang kanilang layunin. Gusto nilang dukutin ang mga bata. Hinawakan niya ang dalawa sa mga kulto sa isang mahigpit na pagkakahawak. Nagbigay ito kay Alay ng pagkakataong makawala. Tinangka siyang habulin ng isang lalaki, ngunit idiniinilin ang kanyang binti. Nang makita niyang ligtas si Alay, nagpasya siyang tapusin ang trabaho. Nagpalabas siya ng isang malakas na sigaw upang hilahin ang mga halimaw papasok. Pinagkulumpon siya ng mga vest, at isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapabagsak ang mga kulto kasama niya. Bago pa man sila makapagluksa, inagaw ng Reverend si Alay mula sa mga anino. Habang paalis siya, pangungutya niyang pinaalalahanan silang manahimik. Nag-aalab sa galit si Hugh, ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumalaw ng pabaya. Bigla niyang napagtanto na ang nakabibinging kulog ay nakakalito sa pandinig ng mga vesp. Pinamunuan niya ang kanyang pamilya sa isang desperadong pagsalakay upang iligtas si Alay. Isang malakas na suntok ang iginawad ni Hugh sa pari, at itinusok ito sa lupa gamit ang dulo ng kanyang baril. Bumunot siya ng maliit na kutsilyo at sinaksak si Hugh sa baywang. Kumuha si Alay ng isang mabigat na bato at ibinagsak ito sa ulo ng isang lalaki. Tumayo muli si Kelly at tinamaan ito gamit ang isang kutsilyo. Sa kabilang banda, binugbog ni Hugh ang pari hanggang sa mamatay ng walang pag-aalinlangan. Nakita nila ang isang mag-ina mula sa kulto sa malapit ngunit nagpasya silang magpakita ng awa. Tumalikod ang pamilya at inakay sila sa likuran upang tuluyang makatakas sa mga vesp. Sinimulan nilang muli ang kanilang mahabang paglalakbay. Naglakbay sila hanggang sa nagyayelong hilaga. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang isang santuaryo para sa mga nakaligtas.